Una sa lahat, babae at dalawang batang anak pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay sa Binyan, Laguna. May narinig daw munang pagkatalo sa bahay hanggang sa umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang itinuturong sospek na kalibin ng isang biktima, natagpuan ding patay. Ang buong detalye sa krimen na yan, maya-maya lang. Ngayon ika-9 na araw ng Mayo taong 2025. Plano ni Pope Leo XIV ang magkaroon ng simbahang bukas para sa lahat. Ang mga katangian at paninindigan ng bagong Santo Papa, alamin natin. La pace sia con tutti voi. Tatlong araw na lang, eleksyon na. Habang lumalapit yan, lalo namang umiinit ang politika sa ilang lugar. Insidente ng mga karahasan sa farm, mahigit 100 na. Kami sa likod. Sa likod. Timbog! Ang grupong kaya raw manipulahin ang resulta ng eleksyon kapalit ng 30 million pesos sa kandidatong ipapanalo. Dalawang truck ng bulok at nangangamoy ng mga sibuyas sa Pampanga, balak pang ibenta kahit meron itong nakamamatay na bakterya na salmonella. Mga nag-rally sa tapat ng City Hall sa Laguna, binulabog ng smoke grenade. Throwback sa pagbisita ni Pope Leo XIV dito sa Pilipinas. Nagmisa pa siya noon at nakihalubilo sa mga lokal. Ito na nga ang pag-amin ng Bini sa kanilang pagkakamali tungkol sa kontrobersyal na viral video ng ilan nilang miyembro. At ito naman ang matindi, as in matindi ang grand finale ng Be The Next 9 Dreamers. Sino-sino kaya ang magiging miyembro ng bagong global boy group? Makasaysayang pangyayari sa simbahang Katolika. May bago na po tayong Santo Papa. Siya si Pope Leo XIV na napili na mga kardinal sa ikalawang araw ng conclave. Ilang oras pa nga lang ang lumilipas mula nang makita ng publiko si Pope Leo XIV. Personal kong nakita ang makasaysayang first appearance at unang pagbasbas ng bagong Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square sa Vatican. Narito ang report. Habemus Papam, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Ito ang anunsyong inaabangan ng mga Katoliko matapos lumabas ang puting usok sa chimney ng Vatican. Hudyat na may bago ng Santo Papa. Isa ako sa libu-libong taong nag-abang sa St. Peter's Square para sa mga kasaysayang tagpong ito. Kasama ko ang Pinoy ding si Father Derek James Vergara, 10 ng iba't ibang Katoliko mula sa iba't ibang mga bansa. Lahat sabik sa bagong Santo Papa. Anumang oras ngayon ay lalabas na ang bagong hirang na Santo Papa dyan sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. At kanina, nung ina-announce yung pangalan ng susunod na Santo Papa, medyo tahimik yung crowd, ano, Father? Yes, Napansin oo. mo ba yon? Yep. Kasi hindi talaga ine-expect, no, at malamang hindi rin talaga siya kasama doon sa sinasabi ng mga tao na papabilin. Matapos ang paglabas ng puting usok, 1 oras din ang hinintay namin bago ang unang paglabas ni Robert Francis Cardinal Prevost ng Estados Unidos o Pope Leo XIV. La pace sia con tutti voi. Tahimik ang lahat habang nagbibigay ng mensahe ang Santo Papa. Sa una, nagulat din ako, no? Do talagang si Cardinal Prevost ay isa din sa mga kilalat na taga na mga cardinal dito sa Roman Curia dahil nga siya ang in charge sa appointment ng mga bishops, no? Kaya siguro malaking factor din 'yon dahil kilala niya din yung karamihan ng mga obispo, and at the same time ay yung spirituality. Agustin niya isa sa mga hinahanap or focus
focus ng simbahan ngayon ay yung relevance ng canon law. And Cardinal Prevost is a canon lawyer. Nasa 150,000 ang dumagsa rito sa St. Peter's Square para sa first appearance ni Pope Leo XIV. Dito ko nakilala ang isang Pinoy na galing California sa Amerika. Sumadya pa siya sa Roma para masilayan ang bagong leader ng simbahang Katolika. Luis Antonio. Masaya. We were here last night, so we were, we didn't expect na kagabi, but then this is a great surprise na like third vote. Andyan na. Is this the first time na naka-witness ka? Yes. Yung kay unang beses ko rin at iba yung nakakakilabot. Yes. Iba po talaga mga kapatid when you're here. Matapos ang pagpapakilala kay Pope Leo XIV, nakasalubong namin ang ilang Amerikano na nakiisa sa selebrasyon ng pagkakahalal ng bagong Santo Papa. At kahit sila, hindi makapaniwala. Yeah, we never expected an American president. among yourself. Like, talk about history. Like, wow, what a blessing. What a blessing to be here. This was, yeah, the best experience of our lives. At kahit ngayon, makikita pa rin ang patuloy na pagdagsa ng maraming tao dito sa harap ng St. Peter's Basilica. Ang mga kababayan natin at ilang pang mga deboto at mga turista ay nagdarasal, nagsisimba at patuloy na ipinagdiriwang ang bagong kabanata sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Balik muna dyan sa studio. Hindi naman inasahan ng marami ang pagkakahirang kay Robert Cardinal Prevost bilang bagong Santo Papa. Pero hindi man kasama sa mga tinagurianong papabili, hindi naman daw nalalayo si Pope Leo sa pumanaw na si Pope Francis. Mas kilalanin natin siya sa report ni Mon Gualvez. Si Cardinal Robert Francis Prevost o kilala na ngayon bilang si Pope Leo XIV ang kauna-unahang Santo Papa mula sa North America. Sa edad na 69, kilala siya bilang leader na may malawak na karanasan sa simbahan, partikular sa Latin America. May American at Peruvian nationality ang Santo Papa na ipinanganak sa Chicago, Illinois noong September 14, 1955. Migrante at may lahing Espanyol ang kanyang ama, habang French-Italian naman ang kanyang ina. Sa murang edad, maagang namulat sa buhay simbahan ng ngayon Santo Papa na dating sakristan. Taong 1977 nang graduate siya sa kursong mathematics sa Pennsylvania. Pumasok siya kalaunan sa seminaryo hanggang maordinahan bilang pari noong 1982. Sa edad na 30 anyos, lumipat si Prevost sa Peru kung saan siya naging Augustinian missionary at nakilala sa kanyang pagtulong sa mga nasa laylayan. 10 taon siyang nanilbihan bilang parish pastor at guro sa isang seminaryo sa syudad na Trujillo. Sa Peru na rin siya kalaunan naging obispo. Noong 2014, hinirang siya ni Pope Francis bilang bishop ng Chiclayo, Peru. Mas nakilala si Prevost nang mapili siya ni Pope Francis bilang prefect ng Dicastery for Bishops sa Latin America. January 2023 naman nang maging arsobispo si Prevost at sa loob lamang ng ilang buwan, itinalaga siya bilang kardinal. Bilang Santo Papa, posibleng ituloy niya ang mga nasimulang reforma ni Pope Francis sa Simbahang Katolika. Hindi kasi nagkakalayo ang kanilang pananaw pagdating sa mga mahihirap, migrante at pagdating sa isyu ng kalikasan. Marami rin ang umaasa na pananatilihin niyang bukas ang pintuan ng Simbahang Katolika para sa lahat. Taong 1903 nang may huling gumamit sa pangalang Leo bilang Santo Papa. Nakilala noon si Pope Leo XIII sa pagsulong niya ng social justice gaya ng karapatan ng mga manggagawa. Isang bagong yugto sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa pagiging misyonaryo sa Peru, ngayon ay pinuno ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Nagbabalita mula rito sa Vatican, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, bulok at meron nakamamatay na bakterya ang sako-sakong nasabat na smuggled na sibuyas sa Mexico, Pampanga. At na nakakabahala pa, baka raw may nakalusot niyan sa ibinebenta na sa palengke. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynald Pawit. Pagbukas pa lang ng truck na ito, umalingasaw na ang masangsang na amoy mula sa sako-sakong sibuyas. Naharang ito sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong 1 linggo.
At ngayong araw, kinumpirma ng Department of Agriculture na kontaminado ang mga ito ng salmonella. Nagdudulot ito ng food poisoning. Napag-alamang galing China ang mga sibuyas. Malamang murang-mura binili ito dahil mukhang reject na to sa bansang pinanggalingan, no? Salmonella to, nakakapatay ng tao to. Sa mga dokumento ng kargamento, frozen meat ang deklarasyon sa mga sibuyas nang ipasok ito sa Bureau of Customs sa Subic. Yung isang truck contains almost 1,600 bags na onions na tiga 9 kilos yung per bags. Yung isa naman contains almost 1,700. Aabot sa 1.7 million pesos ang halaga ng mga smuggled sibuyas. For now, wala tayo ini-issue'ng permit to import ng white onion. So kung may white onion sa merkado ngayon, ay malamang smuggled yan. Pero posible raw na nakalabas na ang mga ito sa palengke ng Central Luzon at Maynila. Kaya naman tahasan ng sinabi ng DA, huwag tangkilikin ang mga white onion na doble ang laki sa mga locally produced. Lalo na ang mga may tatak na Texas fresh onions. 4 na Chinese national naman ang nahuli sa warehouse kung saan binabagsak ang mga sibuyas. Kinasuhan na sila ng anti-agricultural sabotage alinsunod sa anti-agricultural smuggling law. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Huling pangangampanya na ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos ngayong araw. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, sino-sino mga dumalo dyan sa meeting de avance ng Alyansa? Jiggy, mula nga sa Lawag City, sa Ilocos Norte noong Pebrero, dito sa Mandaluyong tatapusin ang pangangampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. At para sa kanilang huling show, of course, makakasama nila mismo si Pangulong Bongbong Marcos para manuyo ng mga botante. Sarado ang bahagi ng 9 de Febrero sa Mandaluyong City para sa huling campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa orihinal na planong 21 major rallies, 16 lang ang isinagawa ng Alyansa kasama ang Pangulo. So kahit 16 lang siya, mas malawak ang naging reach niya kesa sa mga style nung araw. Malaking tulong din daw para makahikayat ng mga botante ang pagsama ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Alam mo, yung maalala ko yung suportang binigay sa amin ng Pangulong Marcos, kinikilabutan ako. Because talagang totohanan at talagang unequivocal yung kanyang suporta sa slate. Mula sa 11 kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, 3 lang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw yan problema sa mga hindi dinala ng INC, gaya nila Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kontento na raw sila sa nakuwang endorsement mula sa iba't ibang sektor. Ang kumalas naman sa Alyansa na si Senator Amy Marcos may bagong political ad na nilabas. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Sabi pa ni Senator Amy, kapag Marcos ang apelido, hindi dapat kumakampi sa mga nagdidiin sa pamilya Marcos. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Hindi na ito pinatula ng mga kandidato sa Alyansa. Sarili raw na opinyon niya ni Senator Amy. Pasado alas 6 ngayong gabi, nagsimula ng umakyat sa entablado ang 10 kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli, absent sa campaign rally na ito si Camille Villar. At bandang alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, inaasahang darating si Pangulong Bongbong Marcos para naman mag-speech at manuyo nga rin ng mga botante. Samantala, pinagdarasal daw ng mga taga-Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ligtas na eleksyon sa darating na Lunes. Jiggy? Maraming salamat, Mean Los Baños. Mapapanood po ang 31-hour special election coverage para sa Bilang Pilipino 2025 sa TV5, 1PH, RPTV at TrueTV. Magsisimula ang mas malawak at mas komprehensibong election coverage simula alas 4 ng madaling araw sa Lunes, May 12. Ilang araw bago ang Bilang Pilipino 2025, bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang ilang lugar sa Bangsamoro na isinailalim sa Comelec Control. Live mula sa Cotabato, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Gio, gano'n na ba karami ang mga insidente ng election-related violence dyan sa BARM? Julius, pumalo sa 120 ang election-related violence dito sa BARM. Ayon naman sa Philippine National Police, umakyat na sa 40 ang mga kumpirmadong insidente na may kinalaman sa eleksyon. 7 dyan ay mula sa BARM. Kaya naman mas pinaigting ang seguridad lalo sa mga bayan na isinailalim sa COMELEC control. Kabi-kabila ang mga checkpoint, papasok, palabas at kahit sa mismong sentro ng bayan ng Dato Odin Sensuat sa Maguindanao del Norte. Ilang tangke rin ng Philippine Army ang makikita rito. Isa kasi ang Dato Odin Sensuat sa 2 bayan sa BARM na isinailalim sa COMELEC control dahil sa dumaraming insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Ang isa pa rito ay ang Buluan sa Maguindanao del Sur. Sa Dato Odin Sensuat, isang election officer at asawa nito ang nasawi dahil sa pananambang noong Marso. Pabor ang mga residente na isailalim ang kanilang bayan sa kontrol ng COMELEC. Ibig sabihin kasi nito, mas pinaigting ang presensya ng mga pulis at militar. Yes, mas pabor talaga ako, sir. Kasi may freedom na ang mga tao sa ngayon na makalabas, makaboto, at wala nang takot. Matapang na. Sa ngayon, kailangan na talagang lumabas. Kailangan na namin ng pagbabago. May mga tao pong minsan hindi na lang boboto, hindi na lang pupunta. At kasi siyempre natatakot din, sir. Bantay sarado naman ng mga sundalo, pulis at marines ang Treasurer's Office sa munisipyo ng Dato Odin Sensuat. Nasa loob ng opisina ang mga balotang gagamitin sa Lunes, May 12. Nakabantay rin ang mga taga-suporta ng mga tumatakbong mayor. 3 ang kandidato sa pagka-alkalde sa Dato Odin Sensuat. Kabilang dyan ang incumbent mayor na si Lester Sensuat ng Partido Federal ng Pilipinas at Abdul Main Abbas ng United Bangsamoro Justice Party. Julius, pangatlo sa mayoral candidate ng Dato Odin Sensuat ay ang independent candidate na si Juni Datucon. Nasa 200 ang mga automated counting machines na pinadala ng COMELEC sa Dato Odin Sensuat. Kalahati sa mga bilang na yan ay mga backup ACMs na gagamitin sakaling magkaaberya ang mga makina. Bukas naman ang final testing and sealing ng mga ACM bago ihatid sa mga paaralan sa Dato Odin Sensuat. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Susunod, babae at 2 niyang anak patay ng pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay. Kalibi ng biktima na tinuturong sospek patay rin. Grupong nag-alok daw ng sure win sa eleksyon nasa kote ng NBI. Rally sa Laguna, binulabog ng smoke grenade. At simbahang bukas para sa lahat, pangako ni Pope Leo XIV. Balikan din natin ang pagbisita niya noon sa Pilipinas. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote ng mga otoridad ang 3 lalaking yan sa Quezon City. Ang mga suspect parte umano ng grupong nag-aalok sa kandidato ng siguradong pagkapanalo kapalit ng 30 million pesos. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan.
Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang misa sa College of Cardinals sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Kabilang ito sa kanyang mga unang aktibidad bilang Santo Papa. Sa mensahe ni Pope Leo XIV sa Vatican matapos mahalal, plano niyang magkaroon ng simbahang bukas para sa lahat. Ipagpapatuloy niya raw ang nasimula ni Pope Francis, ngunit may sariling tatak ng malasakit at misyon. Narito ang report. Puting usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican sa ikalawang araw ng conclave. Nagbunyi ang mga nag-aabang sa harap ng St. Peter's Basilica dahil hudyat ito na may napili ng bagong Santo Papa. Ilang sandali pa ang hinintay bago ang formal na anunsyo. Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Siya si Robert Francis Cardinal Prevost ng Estados Unidos. Ang pangalang napili niya sa pamamahala, Pope Leo XIV. Kitang-kitang nangingilid ang kanyang luha habang kumakaway sa libu-libong tao sa St. Peter's Square. Sa sandaling ito, muling nabuhay ang Vatican. La pace sia con tutti voi. Sa unang Urbi et Orbi, o to the city and the world ni Pope Leo XIV, nangako siya na sa kanyang pamumuno magiging instrumento ang simbahan sa anumang dialogo at magsisilbing tulay sa lahat. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Kailangan daw mapalapit ang simbahan sa sinumang nagdurusa. Sabi rin ni Pope Leo XIV, hindi magtatagumpay ang kasamaan basta't may pananampalataya tayo sa Panginoon. Binigyang diin niyang mahal ng Diyos ang lahat nang walang kondisyon. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang yumaong si Pope Francis. At ayan na nga mga kapatid, ipinresenta na po sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang 267th na Pope ng Simbahang Katolika. Matapos mahalal, mag-isang nagdasal si Pope Leo XIV. Hinarap din niya ang mga kardinal na pumili sa kanya. Pinalakpakan siya ng mga ito. Sa conclave, pambihirang pagkakataon na magkasunod si nooy Cardinal Prevost at ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle sa oath of secrecy. Sa gabi ng kanyang pagkakahalal, agad binasbasa ni Pope Leo ang ilang tao sa Vatican na kanyang nakasalubong. Kabilang sa mga una niyang nakalinyang aktibidad ang pagdaraos ng misa sa College of Cardinals sa Sistine Chapel ngayong araw. Linggo naman, pangungunahan niya ang panalangin sa Central Loggia sa St. Peter's Basilica. Sa Lunes naman siya nakatakdang makipagkita sa mga taga-media sa Paul VI Hall sa Vatican. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, naging mabilis itong conclave ngayong taon dahil nakapaghalal ng bagong Santo Papa matapos nga lamang ang ika-4 na rounds ng botohan. Bukod sa sinabi ni Father Vergara na marahil mas nakilala si Pope Leo ng mga kapwa niya cardinals dahil nga sa kanyang posisyon, ayon sa CBCP, nakatulong din yung style ni Pope Leo XIV ng kanyang pakikipag-usap sa mga mahihirap. Kaya posibleng ito rin daw ang kasama sa deciding factors kaya nagdesisyon ang cardinal electors na piliin siya.
Samantala, iba ang pakiramdam dito sa Vatican nang i-anunsyo ang bagong Santo Papa. Merong mga sobrang saya at meron ding naiyak sa tuwa. Meron ding mga dumayo pa rito para maging bahagi ng kasaysayan. At live mula rin dito sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong mood sa kinaroroonan mo nung lumabas nga ang puting usok? Alam mo, Cheryl, wala kasi kategoruhan nung una kung may lalabas bang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel bago mag-alas 6 ng gabi, oras dito sa Vatican, o mag-aalas 12 ng madaling araw sa Pilipinas. Kaya tila natigil ang oras dito sa Vatican nang makita na nga yung puting usok ng hudyat na nagkaroon na nga ng bagong leader ng Simbahang Katolika sa personalidad ni Pope Leo XIV. Napatakbo ang mga nag-aabang ng mga Katoliko papalapit sa St. Peter's Square dito sa Vatican nang biglang masilayan ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel sa ikalawang araw ng conclave. Lahat halos biglang nagpuntahan sa harap malapit sa may St. Peter's Basilica at talagang nagkanya-kanya ng kuhanan ng mga litrato dahil ang lumabas na usok mula sa Sistine Chapel ay kulay puti. Ibig sabihin, meron na tayong bagong Santo Papa. Ang iba, matyaga nilang nanood at nag-abang sa widescreen na nakaset up sa paligid. Kabilang na ang pamilya ni Daniel Uba mula sa Austria na namasyal lang daw sa Roma. Hindi nila inakalang matsyempoan nila ang paghirang sa bagong Santo Papa. I think this is the first time and maybe the last time in my life that I will realize and see this in life. The feelings here, absolute, unbelievable. I pray for my family and for my daughter Magdalena. Ang pamilya naman ni Andres mula Mexico, mas inabangan ng kauna-unahang apostolic blessing mula sa kahihirang lang na si Pope Leo XIV. For my sins to be forgiven and for blessings for me, blessings for my family. Habang ang ilang Pinoy namang naninirahan na sa Roma, napamadali raw nang malamang may lumabas ng puting usok. May nagbaon pa nga ng binoculars. Kasi pag yung white smoke nung nakita namin sa internet, nasa train pa kami. So sulit yung takbo namin from the station. Tubong North America si Robert Francis Cardinal Prevost na ngayon si Pope Leo XIV. Kaya ang PhilAm na si Merly Gorospe tila nakakonekta raw agad sa bagong leader ng Simbahang Katolika. I don't understand Italian. I don't know him personally, but I am praying for him that he's going to put the name of Jesus in every heart. Maraming nagsasabi na posibleng ituloy ni Pope Leo XIV ang misyong nasimulan ng yumaong si Pope Francis na mapanatiling bukas ang Simbahang Katolika para sa lahat. Cheryl, nandito ako ngayon nakatayo sa pinaka St. Peter's Square kung saan napakarami pa rin tao talaga dito sa lugar, lalo yung mga nais makapasok sa St. Peter's Basilica dahil bukas na nga rin ito muli sa publiko. So lahat sila ay talagang kanya-kanyang pagkuha pa rin ng larawan, lalo't karatapos lamang na nakilala itong pinakabagong leader ng Simbahang Katolika na si Pope Leo XIV. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mapagkumbaba at malapit daw sa mga kapwa niya paring Agustino si Pope Leo XIV. Ibinahagi ng ilang Pilipinong pari kung paano nila nakilala ang bagong Santo Papa na tinatawag nila noong Father Bob. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Noong 2010, bumisita rito sa Kolehiyo San Agustin sa Biñan, Laguna ang nooy pari pa lang na si Robert Prevost at ngayoy Pope Leo XIV. Dito siya nagmisa para sa closing ceremony bilang bahagi ng kanilang 2 linggong International Immediate General Chapter. Magkahalong gulat at saya ang naramdaman ng chaplain at campus minister na si Father Rick Anthony Reyes na isang Agustinian, ang bagong Santo Papa. Sa 7 beses na bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV, 5 beses siyang nakasama ni Father Reyes. When I was checking my social media, talaga Agustinian yung Santo Papa. So ang ano ko na lang, yung reaction ko is just all smiles, parang wala akong masabi. 17 years old pa raw si Father Rick nang unang makita ang Santo Papa na tinatawag nila noong Father Bob
Tumatak daw sa kanya ang pagiging mapagkumbaba ng ngayoy Santo Papa. Siya po ay a very loving person, a very humble person, no? Talagang very approachable. Malapit siya sa amin kasi hindi siya yung parang aloof makipag-usap. He's really down to earth. Inalala rin ni Father Reyes ang mensaheng tumatak sa kanya na paulit-ulit niyang naririnig kay Father Bob ang kahalagahan ng pagkakaisa at komunyon. Katulad ng unang mensaheng binigkas niya bilang Santo Papa. Yung peace be with you na yan, yung parang really a kind of an invitation and as I've said, a determination really to pursue dialogue, makipag-usap. Ang immediate general chapter ng Order of St. Augustine ay isa sa pinakamahalagang pagtitipon ng Augustinian Order na dinadaluhan ng mga kinatawang Augustinian priests mula sa iba't ibang bansa. Isa si Father Peter Casino sa mga dumalo sa pagtitipon. Soft-spoken, so hindi masyad. Pero pag nagsalita siya, yung nung mga meetings namin as Augustinians, ang nasasabi ko, ang galing nito Hindi namin ine-expect na magkakaroon ng Papa na Agustinian Kasi ano lang kami, parang low-key lang kami. Bukod sa pagiging mapagkumbaba, noon pa man daw ay itinuro na sa kanila ni Pope Leo XIV ang pagbibigay halaga at pansin sa mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita naman, pinagbabaril sa loob ng inuupahang bahay ang isang babae at dalawa niyang anak sa Biñan, Laguna. Suspect sa krimen ang nagselos sumunong kinakasama ng biktima na nagbaril din sa sarili. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala ng buhay at may tama ng bala si Alice Joan nang matagpuan sa loob ng inuupahang bahay sa Biñan, Laguna. Patay din ang 10 taong gulang niyang anak na babae na si Lablab. Nag-aagaw buhay naman pero namatay din kalaunan ang 11 anyos niyang anak na si Jo Marie. Nakita ring patay ang kalibin ni Joan na si Joel. Kapansin-pansing may baril sa gilid ng kanyang bangkay. Lumalabas sa investigasyon na si Joel din pala ang bumaril sa mag-iina. Bago umano ang krimen ay narinig pa ng kanilang mga kapitbahay na nagtatalo ang magkalibin. Nagkaroon ng away. Based sa ating mga tanong-tanong sa kanilang kapitbahay ay nagbumurahan na po at nagtatapunan ng gamit. After that ay meron na po silang narinig na sunod-sunod na putok. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, selos ang pinag-ugatan ng alitan ng dalawa. Sinubukan pa ng batang babae na humingi ng saklolo. Nakaakit pa po sa gate. Tapos nang hihingi po ng tulong. Syempre po, nagkaputukan na po ng baril. Parang hindi na po kami gawa ng syempre po natatakot. Baka pag po sumilip kami, bigla kaming maanuhan ng baril. Ayon sa Biñan Police, sarado na ang kaso. Wala na rin daw ibang suspect sa krimen kundi si Joel na nagbaril ng sarili. Nangako naman ang tulong ng PNP para maiuwi ang mga labi ng mga biktima sa kanilang probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Pero paalala ng COMELEC, walang sino mang makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Kamay sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang 3 lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga suspect para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng COMELEC ang isa sa mga inaresto. Nakuha mula sa mga suspect ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa 3 lalaking nasa video, 2 lalaki at isang babae pang kasabat umano ng mga suspect ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. O kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos.
Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. Again, inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwedeng magmaniobra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagsimula ng mag-uwian sa mga probinsya ang mga paserong boboto para sa Bilang Pilipino 2025. Kaya ngayon, siksikan na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At live mula sa Parañaque, nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Nako Julius, napakarami talagang pasahero ngayon dito sa PTEX at fully book na rin ang karamihan sa mga biyaheng Bicol. Pero ayon sa pamunuan ng PTEX, yung ibang bus operators naman ay nagdagdag ng biyahe para lang makauwi ang mga pasahero. Yun nga lang, napakahabang pila ang kailangan bunuin ng mga gustong umuwi. Kanina nga ay nadat na namin na nakaupo sa sahig ang mga paserong naghihintay sa kanilang bus. Ang ilan naman nagtiyaga sa mahabang pila sa mga ticketing booth dito. Yun nga lang, isinara na ang ilang ticket booth pa Legazpi, Tabaco, Gubat, Iriga at iba pang destinasyon dahil wala ng bus. 30% din ng mga bus operator na biyaheng Laguna, Batangas at Quezon ang fully booked na rin. Ayon sa pamunuan ng terminal, may mga extra trips naman dahil nagbaba ng special permits ang LTFRB para sa 829 bus units. Kaya kung pupunta naman dito, asahan na ang mahabang pila. Kung magtsatsaga, may tsansa namang makakuha ng biyahe bilang chance passenger. Inaasahang lalampas sa 200,000 ang bilang ng mga pasahero rito, higit na mas marami yan kumpara sa 182,000 na naitala kahapon. Nakadagdag daw kasi yung mga pasahero mula sa mga bus terminal sa Pasay na ipinasara ng Department of Transportation kamakailan lang. At Julius, last day of work din ngayon, kaya dagsa na rin ang mga pasahero. Julius, ang nakikita mong pila ngayon dito ay dulo yan ng pila na ang haba ay kasing haba na ng kalahati ng building na ito. At yung mga nakausap natin dyan, Julius, kaninang alas 10 pa raw o alas 7 pa ng umaga nakapila dyan at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila para lang mapagbilhan ng tiket. At ang sabi rin ng pamunuan ng PTEX, mukhang ganito magiging eksena dito hanggang sa araw ng Linggo o yung araw bago mag-eleksyon. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Bukas na ang Ultimate Talent Showdown ng 20 hopefuls sa Be The Next 9 Dreamers. Magkakaalaman na kung sino-sino ang bubuo sa susunod na Global Boy Group. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa 75 talents mula sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa bigating set ng host at judge mentors. Ang talent reality show na Be The Next 9 Dreamers ang nagbigay daan para sa laban sa pangarap ng Dreamers. Ang mapabilang sa grupo ng magiging susunod na Global Boy Group. Sabi nga, many are called but few are chosen. At sa finale week ng kompetisyon, 20 ang natira at maghaharap-harap sa final showdown bukas. Pagkatapos ng 3 buwan ng matitinding challenges, all roads will lead sa pagiging miyembro ng susunod na boy group sensation under MLB Entertainment PH's wings. Kaya huwag palalagpasin ang pagkatapos ng kanilang journey. Keep rooting para sa mga bias nyo till the end. Tutukan ng 3-hour finale ng Be The Next 9 Dreamers bukas, 5:30 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline,
MJ Marfori, News 5. Susunod, grupong nagrally sa harap ng City Hall sa Calamba, Laguna, nagpulasan matapos hagisan ng smoke grenade. Bago pa man mahalal na Santo Papa, Pope Leo XIV bumisita na noon sa Cebu. At Akari Chargers middle blocker na si Fifi Sharma, lilipat na nga ba sa Creamline Cool Smashers? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inagisan umano ng smoke grenades ang isang grupo ng mga rallyista sa Calamba, Laguna. Pero ang rally napag-alamang wala palang permit. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Ayan, naka-white oh. Mga pakulo nyo eh. Bigla na lang umusok ang paligid habang nagpo-programa ang grupong ito sa harap ng City Hall sa Calamba, Laguna. Nagtakbuhan tuloy ang mga rallyista. Lalagay ng circus sa inyo galing. Bago nito, nagrally ang grupo sa harap ng City Hall para ipanawagan ang mapayapang botohan sa Lunes. Sa kanilang tarpaulin, nakasulat na sponsor sila ng grupong Solid Lagunense. Sa pagresponde ng mga pulis, wala na silang inabot na rallyista sa compound. Yun nga, sabi ng security guard, siya mismo naka-witness, nung nagsisigaw na itong mga rallyista na sinasabi na labanan ng bentahan ng boto sa Laguna, nakita niya yung isang lalaki na nakasuot ng puti at naka-blue na pants na biglang may hinulog na bagay at doon niya nakita na may smoke. Nang tingnan ang pinagmula ng usok, mga basyo ng smoke grenade ang natagpuan. Ayon pa sa Calamba Police, wala raw permit ang rally at biglaan daw ang pangyayari. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking ang mga pulis para matunto ng mga pasimuno ng smoke grenade. Nag-converge lang sila. After that, nung nakabuo sila ng 4 to 50 rallies, bigla silang nagsigaw na. Then, actually may nakita rin na mga allegedly media daw na took pictures there in the area. After that, tapos may smoke na. After that smoke, umalis na sila. Agad namang naglabas ng pahayag sa social media si Laguna gubernatorial candidate Sol Aragones para itangging kilala niya ang mga rallyista at siya ang pasimuno ng kilos protesta. Hindi ko style yan. Hindi ko style yan. Yung manira at gumamit ng mga organisasyon para bulabugin, guluhin ang mga kalaban. Pinag-aaralan na ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga nagrally. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bukas na ang huling araw ng kampanya para sa mga tumatakbong senador, kaya binuhos na nila ang lahat para maabot ang mga botante sa mga malalayong lugar. Nasa Frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Mismo si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa meeting di Avance kagabi sa Liwasang Bonifacio ng Team Duterte. Naroon sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Muli ring binanatan ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Pero iboboto pa rin daw niya ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Sa San Manuel Tarlac nangampanya si dating Senador Kiko Pangilinan. Ito ang isa sa mga stop niya sa last leg ng kanyang kampanya at Luzon Caravan.
Puspusa na rin ang pangangampanya ni dating Senador Bam Aquino para sa libreng kolehiyo at siguradong trabaho. Nagpasalamat din siya sa pag-endorso sa kanya ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Nakatakda namang i-endorso ng mag-asawang Vilma Santos at Ralph Recto ang TV host na si Willie Revillame sa gaganapin na Grand Rally ng kampo ng Star for All Seasons sa Lipa, Batangas ngayong gabi. Kagabi, personal din siyang inendorso ni 1st District Congressional Candidate Senator Coco Pimentel sa kanyang Grand Rally sa Marikina. Pinili siya ni Pimentel dahil parehas sila ng plataporma, kaya magkakaalyado sila pag parehas na pinalad manalo. Sa pagtungo naman ni Luke Espiritu sa Olongapo, in-interview siya ng radio broadcaster na si Doc Kenneth Salvatus. Nag-donate din daw ito para sa kanyang kampanya. Naglabas ng campaign video si Ben Tulfo kung saan ibinida niya ang pagtuldok niya sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga pulis. Giit ni Ben Tulfo, hindi niya palalampasin ang mga ganitong gawain. Inilatag naman ni Arlene Brosas ang plataporma niya para sa kapakanan ng mga kababaihan sa pagdalo niya sa isang event. Ipinanawagan niya rin ang malinis at tapat na halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, balikan ang mga tagpo sa pagbisita noon sa Pilipinas ng bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napa-throwback ang mga pari mula sa Cebu. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan nang makasama noon si Father Robert Prevost na ngayon ay si Pope Leo XIV na. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakangiti at nakashades pa, sinalubong pa siya ng isang Girl Scout. Nagmisa rin siya. Approachable kahit ng mga ordinaryong tao at hindi nahihiyang makihalubilo at makipag-usap. Kuha ang mga litratong yan nang minsang bumisita dito sa Pilipinas si Robert Francis Prevost na ngayon si Pope Leo XIV. Ito ang gusali na tahanan ng mga pare na mismo si Pope Leo ang nagbasbas noong 2004. At dito naman sa altar nito ng simbahan, nagsagawa siya ng misa. At ang lugar na ito, ang buong simbahang ito, ay posibleng may malaking tsansa na gagawing pilgrim center. 2009, muling bumalik si Prevost sa Cebu. Dito, personal siyang nakasama ni Father Jules Van Almeres at naging inspirasyon sa kanyang pagpapari. Pinamano niya kami. So, and he smiled to us. No? Yun talaga yung isa sa mga very special encounter that I have with him. Continue sa bukasyon ninyo. Minsan ding nakadaupang palad ni Father Jonas Mijares si Prevost. Di raw niya inakalang magiging Santo Papa ito. Nag-alay ng kanta si Father Mijares kay Pope Leo XIV. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Itinanggi ni Akari Chargers middle blocker Fifi Sharma ang usap-usapang lilipat siya sa Creamline Cool Smashers. Ayon kay Fifi, wala lang ang chismis na yan. Payo pa niya sa mga fans, matutong mag-fact check. Huwag daw basta-basang maniniwala sa mga nababasa sa social media. Huwag din daw maniniwala sa mga chismis hanggat walang nakikitang official statement. Kasalukuyan pa rin recovering si Fifi sa ankle injury na nakuha niya sa playoffs ng PVL All-Filipino Conference. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Pope Leo XIV may pahapyaw sa kanyang magiging estilo ng pamumuno. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglabas ng public apology ang grupong BINI pati ang Viva artist na si Ethan David kasunod ng kontrobersyal na video online kaugnay sa hindi magandang biro tungkol sa isang menor de edad. Sa pahayag ng BINI, malinaw nilang inamin na nagkamali sila. Pinagsisisihan daw nila ang nangyari. Nagsorry rin ang Nations Girl Group, hindi lang sa Blooms kundi maging sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Sa hiwalay na pahayag, humingi rin ng tawad ang GAT member na si Ethan David. Iginiit niyang malaki ang kanyang respeto sa lahat lalo na sa mga babae. At yan ang mga showbiz update ngayong Friday. Happy weekend mga kapatid. Ako po, si Maui David. Susunod, ano kaya magiging estilo ng pamumuno ni Pope Leo XIV? Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maraming nag-aabang sa magiging uri ng panunungkulan ni Pope Leo XIV. Tila may pahapyaw naman dyan ang bagong Santo Papa. Alamin natin yan sa ating kasamang si Cheryl Cosim mula sa Vatican. Cheryl? Julius Jiggy, sa first appearance pa lamang ni Pope Leo XIV sa St. Peter's Basilica, nagbigay na ng tatlong clue kung anong klaseng leader siya at kung ano ang mangyayari sa kanyang papacy. Una ay ang pagpili ng kanyang pangalang Leo. Ang mga huling Santo Papa na gumamit ng Leo ay nakafocus ang kanilang panunungkulan sa karapatan ng mga manggagawa, gaya ng bantay o pantay na bayad, maayos na working conditions at karapatang sumali sa mga unyon. Ikalawang clue ay ang kanyang paggamit ng mga salita. Sa kanyang mensahe ay parati niyang sinasabi ang kapayapaan, bagay na mukhang nahawa o nakuha niya sa pinalitang si Pope Francis. Kapansing-pansing hindi nag-English ang Santo Papa. Purong Italian at kaunting Spanish para bumati sa kanyang dating komunidad sa Peru. Ikatlong clue raw ay ang kanyang napiling damit sa balkonahe. Hindi kagaya ni Pope Francis, sinuot ni Pope Leo ang mga tradisyonal gaya ng papal garment. Simbolong bago at iba siya. Ayon din sa CBCP, posibleng focus ni Pope Leo XIV ang karapatan ng mga manggagawa. Mag-aalay naman ng misa ang CBCP kasunod ng pagkakaroon ng bagong leader ng simbahan. Maraming salamat, Cheryl Cosim. Eto pa nga, mga kapatid, sa Lunes na po, May 12, ihatid ng News 5 ang mas malaki, mas malakas at mas komprehensibong special election coverage para sa Bilang Pilipino 2025. 31 oras na magbabalita at magbabantay ng botohan ang News 5 sa araw ng eleksyon. Magsisimula ang live coverage alas 4 ng madaling araw sa May 12. Mapapanood dito sa TV5, 1PH, RPTV at True TV. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. At mula dito sa Vatican City, kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam
sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.